Halos hindi makapaniwala si Ziyang Shen sa kanyang nakikita, hindi niyo maintindihan kung bakit iniiwan ng mga eksperimentong master ang 5 malalakas na level 13 na pirata sa isang nagdadalaga lamang. Sa kanya, ito ay tila isang ganap na suicide mission, at nagtataka siya kung paanong ang isang level 12 na mandirigma ay posibleng makaligtas sa labanang ito. Ang natitirang mga tripulante sa tulay ay kapareho niya ng pagkabigla. Tahimik silang nakatitig sa tactical screen habang si Lu Sheng ay lumilipad sa malamig na kawalan ng kalawakan na parang nagliliyab na human meteor, at desperado nilang sinusubukang unawain kung anong uri ng nakakatakot na halimaw ang kanilang pinapanood. Isang malalim na di paniniwala ang pumuno sa buong silid, ang makita ang isang mababang ranggo na pasahero na lubusang kumokontrol sa larangan ng digmaan ay sumire sa lahat ng alam ng mga eksperimentong mandirigmang ito tungkol sa lakas at antas ng kapangyarihan. Bago pa man makabawi ang sinuman mula sa pagkabigla, isang tripulante na nakaturo sa screen ang nagpabalik ng atensyon ng lahat sa aksyon. Lumulutang sa bukas na kawalan ng kalawakan, mahinaong napansin ni Lu Sheng na ang kanyang pisikal na lakas ay tumalon sa isang bagong antas. Ang tunay na nakakatakot na bahagi ay hindi siya gumamit kahit isang martial arts technique, umaasa lamang sa kanyang hilaw na pisikal na kapangyarihan, madali niyang na-overpower ang isang level 13 na mandirigma sa kanilang pinakaunang pagbubuno. Inihambing niya ang maikling pagbubunong ito sa kanyang nakaraang laban kay Hai Jidao. Lubos siyang nasiyahan na siya ay lumakas ng labis mula noon. Sa malapit, ang bandaged assassin ay dahan-daang pinagsasama-sama ang kanyang nahiwang katawan, nagliliyab sa matinding galit, dahil sa matinding kahihiyan ng isang mas mababang ranggo na kalaban, sumigaw ang space pirate at nagbanta ng galit. May isang maliit na isyu lamang, ang kalawakan ay walang hangin. Hindi marinig ni Lu Sheng kahit isang salita ng pagsigaw ng kanyang kaaway. Pinapanood lamang niya ang paggalaw ng bibig ng pirata habang ang lahat ng tunog ay nawawala sa tahimik na kawalan. Nagpakita ng malamig na ngisi sa galit na assassin, nagpasya si Lu Sheng na sa wakas ay tapos na ang kanyang warm-up at oras na upang maging seryoso, itinaas niya ang isang kamao na puno ng nakakasilaw na solar energy, naghahanda na magpakawalan ng isang malakas na galaw na matagal na niyang pinipigilan. Tumingin sa galit na pirata. Labis na natuwa si Lu Sheng dahil sa wakas ay nakahanap siya ng isang malakas na buhay na punching bag na kayang humawak ng kanyang buong lakas. Habang pinipigilan niya ang kanyang kamao, ang milyon-milyong immortal cell sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang submerge at umaog sa tuwa. Matagal nang naghintay na pakawalan ng napakalaking enerhiyang ito, napagtanto ni Lu Sheng na siya ay naghintay ng napakatagal para sa sandaling ito, at ang kanyang nakakatakot na aura ay agad na ginawang paralisadong takot ang galit ng pirata. Sa isang kisap mata, sumuntok si Lu Sheng, itinutok ang kanyang kamao ng diretso sa dibdib ng pirata na may sapat na hilaw na puwersa upang durugin ang isang higanteng meteor. Hindi kalayuan, malapit sa Star Spirit Flower Warship, nagpapatuloy ang labanan, isa pang level 13 pirate commander ang pumupudpud sa protective shield ng barko gamit ang patuloy na paghampas. Ngumiti ang commander. Napansin na ang energy shield ay tumatagal ng mas mahabang oras upang makarecovered sa bawat lumilipas na segundo, alam na oras na lamang bago tuluyang mabaigo ang depensa. Dahil sa inis sa pagkaantala, kinontak ng masked pirate na ito ang kanyang mga tauhan, nagreklamo kung bakit ang tagal ng bandaged assassin na tapusin ang isang simpleng level 12 na kalaban, sa pamamagitan ng communicator, tumawa ang pulang pastong pirate captain. Nagmungkahi na gamitin nila ang pagkaantalang ito bilang perpektong dahilan upang alisin ang assassin sa kanyang bahagi ng kayamanan. Mabilis na pumayag ang masked pirate, ngumingiting sakim sa pag-iisip na mapanatili ang mas malaking bahagi ng samsam para sa kanilang sarili. Isang napakalaking haligi ng apoy ang sumabog sa madilim na kalawakan, at nanood ang pirata ng may pagkabigla habang kinikilala niya ang hindi mapagkakailaang kapangyarihan ng isang cosmic law. Lalo siyang natakot sa mismong antas ng puwersang ito. Napagtanto na ito ay hindi isang pangunahing kakayahan, kundi isang supreme ultimate state law na itinulak sa hindi kapani-paniwalang taas. Kahit ang pirate captain at ang kanyang higanteng halimaw ay pinagpawisan, hindi maintindihan kung bakit lumilitaw ang ganitong nangingibabaw na supreme law sa lugar na ito. Habang ang matinding init mula sa pagsabog ay nagsimulang matuno ang mga kalapit na planeta, ang kalawakan mismo ay yumuko sa ilalim ng presyon habang ang mga nakapaligid na planeta ay nabiyak at naging nagniningas na araw, ginagawa ang buong lugar bilang isang nagniningas na sementeryo na umiikot sa kumikinang na core ng napakalaking atake ni Lu Sheng. Habang lumilipas ang nakakasilaw na alikabok, walang natira sa kaaway,
Ang level 13 assassin ay tuluyang napunit, nag-iwan lamang ng mga basag na bato at patay na mga labi na naanad sa tahimik na kawalan. Hindi man lamang sinuri kung nakaligtas ang kanyang target, hinayaan ni Lu Sheng ang kanyang katawan at bumalik sa normal na laki ng tao, ganap na kalmado sa kabila ng napakalaking pagkawasak sa paligid niya. Sa halip na bumalik sa warship, bigla siyang nag-freeze sa pwesto habang ang kanyang isip ay pumasok sa isang tahimik na pagkawala ng malay, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kakaibang malalim na liwanag. Ang 5.5 milyong immortal cells sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang tumulak palabas sa kanyang pisikal na balat, bumubula at sumasabog palabas na parang maliliit na nagniningning na bituin. Ang cellular energy na ito ay nagninggis sa isang nakakasilaw na globo ng liwanag na nagsunog sa madilim na kalawakan. Habang ang panloob na kapangyarihan ni Lu Sheng ay sa wakas ay nakawala at nag-evolve sa isang tunay na supreme cosmic law, at ang gintong apoy ay nagsimulang hamupa, naglaan si Lu Sheng ng sandali upang pag-aralan ang kanyang bagong lakas, ngunit mabilis niyang napansin ang isang nakakagulat na detalye. Ang kanyang bagong nabuong kapangyarihan ay stellar law pa rin, nag-iwan ito sa kanya ng bahagyang pagkadismaya dahil gumugol siya ng mga buwan na pinipigilan ang kanyang breakthrough upang lumikha ng isang bagay na ganap na kakaiba, na uwi lamang sa parehong minanang kapangyarihan tulad ng dati. Bago pa man siya makapagreklamo, pumitlag ang kanyang pandama habang naramdaman niya ang isang pamilyar na pumipintig na enerhiya sa kalaliman ng kanyang kaluluwa, na pagtanto na ito ay nagmumula sa kanyang mutated shadow clone sa Dark Side Universe. Ipinikit ang kanyang mga mata sa totoong mundo, inilipat ni Lu Sheng ang kanyang kamalayan sa kabilang dimensyon upang makita kung ano ang ginagawa ng kanyang clone, at ang kanyang natuklasan ay nag-iwan sa kanya na lubos na nagulat. Na-trigger ng breakthrough ng kanyang pangunahing katawan, ang Shadow Clone ay nagsimula rin ng sarili nitong pagsulong sa level 13, pinapalapot ang isang madilim na bersyon ng Stellar Law na pinapagana ng sarili nitong magulong universe. Ang koneksyon na ito ay lumikha ng isang malakas na reaksyon kung saan ang dalawang magkasalungat na batas ay naghila sa isa't isa. Pinabilis ang kanyang ebolusyon at lumikha ng isang bagong kapangyarihan na pinaghahalo ang parehong liwanag at dilim. Ang maliwanag na ilaw ay biglang naglaho, iniwan ng lugar sa tahimik na kadiliman bago ang isang napakalaking pagsabog ng gintong kidlat ang sumire sa katahimikan, na kumumpleto sa perpektong pagbabago ni Lu Sheng.